Struggle. Test. Finish. Right. 8957320. Six 702. Wala ang mga kan. Mawala sila. Balik na to. Tagdol na sana ako sila. Okay, fights. Hello, madungog mo diakin. Madungog ni mo kin. Fights. Klaro ra sa ako dari okay ra. Sige, sige.
Good evening. Sinsya kayo na kwanta sa signal. Problema sa signal. Anyway, so kung okay ra ninyo, start tagbalik para plaster. So, muna siya nga presentation. So, I know, nag-pray man po mo dira sa ani nga event ko. Salamat kayo. Yan. So, we just need to continue. And I know God is with us despite sa mga inconveniences. Okay. So, I mean, our goal as a church is to evangelize and to disciple, meaning to lead people to follow Christ. You can see that in 1 Corinthians 3:7. So what is our idea of evangelism? So sometimes yung idea natin sa evangelism is just like this. Rain is an evangelist. He goes to the streets, parks, markets, and even other places regularly to preach the gospel of the grace of God. He may sometimes be invited to speak in evangelical concerts, crusades, anything. Sometimes makita ba akong i-shared screen? Balik. Kita. So kung wala mo. Sige. Ako lang ipadayan lang niya. So if that is our only image of evangelism, so we have a problem because here some points to consider. An evangelist is just one of the many parts in the body of Christ. Some are pastors, some are teachers, some are common folks, ordinary people just like us. Some are professionals. Nawala kaya? Na-mute. Grabe eh. Kuhaan yung signal agad. Na. Ang shared screen, nakita pa ninyo? Wala. Sige, akong i-shared screen balik. Nawala. Siguro i-stop na ko akong video.
Okay. Then maglisod siya ba? Kana makita ang shared screen. Paalik na ko ba? Kana. Makita niyo ang shared screen? Happy na po. Sige. So kana ba? Okay na. If kato lang ato ang image sa evangelism, kana bitang mass evangelism, daghan na ay mag-preach, din na ay maminaw, daghan kayo. Naatay problema na because an evangelist is just one of the many parts. How about us? What is our part in evangelism? What is our part in sharing the gospel of Christ? Diba? Also, kung inaalala po na itong image of evangelism, the devil could use it to confuse people into believing that Christianity is just a show, merely an event, a one-day event, when in reality, Christianity is a lifestyle. Also, if inato lang ang atong image sa evangelism, one pastor preaches, pwede to siya. There's nothing wrong with that. That is good. But again, there are many other possible ways. So if that is the only image that we have, so new believers are left like orphans, vulnerable to slide back to their old life. Imagine, so naisa di ato nga tao na preach, naka-receive ato nga gospel. He is a drug addict. Tapos after na-sharean sa gospel because of that pastor, he receives siya. And then later, tungod kay wala po yung naka-nurture sa iya in a church. So nibalik pa po siya sa iyang old life. What happens there is that it's a back job. Murag na choppy. Wait. May paduol siguro. So, ano? Ako lang iitiwas na lang ni. So, our goal here is to build a sustainable Christian community. I use the term here sustainable, but this word is usually ginagamit siya sa business. Klaro kayo. Sustainable. Why we use this term? So it's not because we are monetizing or pinagkakapirahan yung church. It's not that. But the idea nakita niyo balik. Lisuda eh. Wala yung connection. Right. So in 1 Corinthians 7:17 to 24, it says there, kung unsa imong situation, you don't have to go away from it. For example, you're working as a teacher or you're working in a bank or whatever work you have or tag-iya ka og business. We only need to glow from there. And then in 1 Corinthians 9:22 to 23, we can read from there na Paul has become everything to anyone so that as much as possible, some might be saved. Diba? Ina naman ang ato ang driving force, what motivates us, why we do so many things is because for the sake na at least one soul will be saved. And then grow. So to build each other up, that we might be equipped to be mature in our spirituality. So the idea is here, in order for us to build a sustainable Christian community, we need to shine, glow, to engage into the community. Dili lang ta magtago, diba? Be a light into the world. So we engage to people. And then, more than that, we also equip. So katong tanan nga midawat, ato sab sila nga i-equip or ato silang tabangan nga mature. And also, we are also helping ourselves just by doing that. So sustainable, 'di ba? Ingon si Paul, dili man ang church kay business, but there is business in the church. Business in a sense ng responsibility, dili business kay pakwartahay or mangginansya. No, sabi ni Paul,
Continue. Continue. Alright. I hope na dungog ako din na magputol-putol yun. Tara. Sige, ako lang ipadayon yapon. Grabe struggle na. So I'm going to share to you some stories here, but these stories are generalized stories. Some kini siya tanan puro ni siya na apply na yung mga true to life stories ni siya. But then ako lang I'm just making it na parang generalized lang siya. But this actually happens. I have seen this. I have been there. So let me talk about Celine. Celine is a teacher. She handles her class very well and takes good care for her students. She is pretty, patient, and kind. Everyone loves to be in her class. So, inana si Celine. I know na nakarealize tag mga inana nga mga tao. Just inspire people. When people see them, they see God. They see the goodness of God in them. So that is nice. Nothing's wrong with that. But sana mayon daog pwede pa madungagan, no? Nga ma-apply po tong go or grow. Again, there's nothing wrong with that. Enjoying. So Jake and Naomi are enjoying their married life for about 15 years already. They love to travel together, enjoying the gift of friendship and romance. Sana all, di ba? They are so grateful for the life that God has given them. So this is nice. That is what has God designed for us. We are relational beings. But what if there's so much more than we can do? What if we can do so much more than that? We could invite other people to belong to our family. So, yeah. Formalizing. So Denver is a youth pastor. He teaches dispensational theology among the youth every week, and they learn a lot from him. Nothing's wrong with that. That is very nice, and God will commend you for that. You will have a reward from God if you do that with the right heart, the right motives, diba? But then, is that all that we can do? What if we can combine all of this? We could glow, go, and grow. So how is that possible? The thing is, what is remarkable is that despite of our imperfections and our limitations, God's word is so powerful that nothing can stop it. Can you still remember katong tao nga nag-share sa imo? Perfect ba siya? Katong pastor nga nag-mentor sa imo, perfect ba siya? Influencer, sikat ba siya nga tao? No. But it is only because God's word is so powerful. He is overarching the people. God's word is not limited by the one who handles it, by the one who delivers it. God's word is not limited to the messenger, because God's word is God himself. It is his power. So it's not really nga nag-teach ta diri og methods, or like kung if you do this, mudaghan gid ang members in church. It's not that. We simply we observe at people, yun sa nila. So what we want is to build a sustainable church, to shine like our light to the world. We engage into the community. Dili lang ta nga pabilin lang ta nga secluded. And then more than that, after evangelizing them, we disciple them, we equip them into maturity. Okay, one story. Alan invites his good friends into dinner and opens up some topics leading to sharing the gospel. He then invited them to have a regular Bible study with him. So makita na to dira, automatic na sa isa ka tao. Just go lang siya, inviting dinner. Glow siya because friends mangod sila. Makita nila nga, uy, maayo ni nga tao si Kuan, sabay tani. And then they grow together. That's direct. But those are rare cases. Mahirap makahanap ng tao na inana, no? And then, so another story, indirect. So Carla invites her office mates into a prayer meeting. So muna si Carla, may mga office mates.
invite nila into a prayer meeting where the speaker shared the gospel. So naka-receive sila sa gospel, then the speaker invited them to have a regular Bible study with him. So makita na to, nag-glow si Carla sa iyang office mates. Nakita nila nga buotan si Carla. Is nice to be with. So pag-invite ni Carla sa iyang mga ka-office mates, dali ra. And then naay katong sharer dito, invite mo lang Bible study. So it's not one-man band. Maybe you're not a pastor, you're just an ordinary professional, pero pwede ka gamitin sa Ginoo. Next story is linking. So, Dana, na siya best friend. She's a Christian. Now, itong yung best friend po, nahimo pong Christian because of her. And then, she invited her best friend's boyfriend into a double date. So, invite sila, date sila, double date. So, ang katong mga guys, nagka-connect sila. And after that, Dana's boyfriend invites the other guy to a basketball game. So, in the basketball game, so na-enjoy nila yung sportsmanship, yung very, very friendly, competitive, pero nice. Balik na po. Makita ninyo ang shared screen? Kuroko. Makita? Usang i-off niya ako. Si Kuroko. Sige, bites. So, Si Kuroko. sama na siya nga. After nila na invite sa basketball, dito sa basketball, gi-invite sila tanan sa prayer meeting. Then the story continues. So na yung mga story ngayon na I've been there. I've seen these people nag-grow sa church. Another story, redirection. So Drake saw an ad on Facebook about financial literacy. So, kakita lang siya ad sa Facebook. Uy, murag interesting. Then he asked some friends to go with him to that financial literacy conference. The speaker taught about generosity. So Christian de itong speaker dito. So before they left, they were given invitations to their Sunday worship service. So from there, so naka-join sila sa worship. Uy, nice pala ning worship service nila din he. And then they got into a small group and then they belong to a discipleship team. So the point here is there is no one size fits all here. Diba? Daghan, tag options. So pwede mag-start of just engaging and then once magka-meet na sa tao, dito na ta mo capitalize nga. Sige. Hello, sige. Ken? Wala. Lagi na wala akong connection dire. Every time nga mawala mo stop ni stop lang pug ko. Kanang moingon mo gud siya dire nga connecting. So ako mo ning hunong lang pug ko og istorya. So makita niyo balik ang slides. Sige. Sige. So minsan it doesn't always start nga mo kuansa ka kanang makita sa kanila nga uy buutan ni nga tao. Some other times kinahanglan og mag-build og event. So engage and then after that dito sa event dito na nila makita eventually they will see something good in us. And then so we don't just evangelize people, we equip them to maturity. So other methods pwede po din flooding. John invited his church and unchurched friends. So notice the use of terms here. When kog church, sometimes kung mogamit og terms nga believer or unbeliever. But the truth is, we don't really know who are believers. We don't really know. We have ideas, but we can't really judge, di ba? Completely. That is why, di ba, lisod mo gud pod ang tao, i-label mo siya nga unbeliever.
Kinsa man gyud ganahan mo dawat ana, di ba? But the safest word that we might use is this, church. Katong nagaadtog simbahan, and then unchurched, katong dili sanay gaadtog simbahan. Safe na siya kay tinuod man na, di ba? Friends into a worship concert. So, night concert ang Planet Shakers o Hillsong United join. So, they were so overwhelmed with such a cloud of witnesses. Iba kasi yung feeling pag ang daming nag-worship. Talagang mapapa ano ka rin ba? I mean, it will help you really sink in na yung idea ba na worshiping God is not a rare scenario. Marami palang nag-worship sa Panginoon. And hindi lang nag-worship na basta lang punta. Worship talaga na buong puso talaga. There is kana gani is kuan lang na. So go na ay event. Then 'di ba ning shine ta kay lagi ayos man kayo ang experience. Then si Lord na bahala na din na eventually. So we're just opening up opportunities. Next story is serving. So Mark and a couple of his church and unchurched friends gather to provide free education for poor kids from a remote area. Again, kini ako mga stories sa inyo. Ginani lang ako pagpaagi, but these are true stories that I have experienced and I have seen also from other people nga na-encounters. Ako lang ni nga circle ha. But daghan pang laing nga stories. So, each week, they faithfully gave some of their time, effort, and money to complement some of the immediate needs katong mga bata o ilang mga parents. Unmute. Balik na po. Share screen. Alright. Okay. I hope na balik na po ang screen. Ang shared nga screen. So, the result was that some of these children grew up to become philanthropists. So, the children cannot really pay them back, but what the children can do is they can pay it forward. They can do the same sa mga people po nga ilang ma-encounter in the future. Next story is belonging. So Trisha's parents enrolled her to a homeschool type of education. What happened is her parents invited other families, especially those of Trisha's classmates, within their subdivision. So may mga birthdays, wedding anniversary nila, gi-invite nila tong other kids o mga parents mo nila. Even culminations. So just as simple as that. So they go to events, then they grow. People will see them, a couple, they will be enlightened, they will be inspired by them. Then they grow together as families in Christ. Redeeming the time because the days are evil. Diba? Wala magid sa hindi na pa panahon, pero yun nga, when is the right time? Hindi mo masasabi. Why would mute, share screen, hinay gid signal, mga loads. Right. Uy. Okay. I hope nakita niyo ang screen din na. So daghang kitag mga aberya karon, but basta mo lang nga itong makaya. God will do the rest. Kita ra. Sige. So the problems, di ba? Kini akong ipang istorya sa inyo. Ilang Sige. nice. Sige. So kini akong gipang share sa ato is dili na siya inanay. Tinuod ni siya but dili na siya inanay kasayon. So ano ba? So unsa may problems nga siguro kita karon nga ikaw nga naminaw dira karon. Siguro nice unta sana all pero karang ano ba?
siguro na kay problem ani within yourself. You want to serve but you think you're not worthy. Or siguro makita nimo sa yourself na kay personal limitations, kulang kanang na kay character issues or walay resources kay namugas pa gani para masinso pod, di ba? Or maybe you don't have that enough faith that God will take care for the rest of your life kung mo engage ka ani kay makuan man gud og kuan gyud, makuan jud kag gamay sa imong time ug sa imo ang kuan pod efforts pod kay mo serve gud ka. Pero man ako na kuan pod, I mean presta ani, wala ko nag-ingon nga wala na ako ni na feel na ani na some part of me is like that, but just try this. No one is truly worthy but only because of Jesus. Let's remember that nga. Wala magi-worthy sa ato unsa ra man ta nga tao ra man ta, but then because of Jesus we can be worthy if we choose him, if we just put ourselves, place Jesus instead of us. We are always worthy. And ang kanang atong limitations, ingon pa ni Paul is, I rejoice in my afflictions, in my weaknesses, because with that, what limits us is what qualifies us for God's grace. And yung kanang sa ikatulo, so, unmute na sub, and then share screen, share. Okay, so I hope nakita na po niyo balik. Wala-wala sa Quandary connection. Hopefully nakita niyo ang shared ng screen. So if we have problems within ourselves nga dili enough atong faith. So this is our choice. I mean dili na muna ako mapugos, dili ko niyo mapugos. But the thing is, this is not for the faint-hearted. Mo lang siguro na nga ayog sulod kung kuan, ayog decide kung alanganin kay ana ba kanang dili wala man kay pwede nga sisihon ani, wala kay pwede basolon. We need to decide for ourselves. If you want to serve. If you don't want, so ano lang, ayaw lang pud. So di lang nato i-kuan focus ato ang self. Just decide. But again, basta it's between us and the Lord. So ito yung challenge ko. If we don't do something, no one will. So then kanang ikaduha nga part din sometimes ba nganong mag-suffer man ta sa idea nga wala di man na pwede buhaton kay gilimitahan man ni sa mga kuan sa among church, leader sa among church. Why continue to be losers when we can be victors together? Why not adopt a system that will glorify the Lord and not just comply with the existing system? This is not a show. People are dying every day, every minute, every second. And the actual thing, the reality would be harder than how it looks. But this is the thing. If we do it together as God wills it, what a joy would it be? Like so, di ba? Imagine that. What if we can do this? So I'm not saying this kay kuan ka ng this is just merely an idealization. This has happened only wala sa atong denomination. It has happened in other churches. Sa to actually naapoy uban ani nga part nga nahitabo pod, but not always because it is not taught, it is not common. Ang idea is let's figure out what we can do, how we can change our existing system. So let me share with you what we have done. Okay. So humana ako ang presentation dito nga slide. But so akong ibalik ako ang video kasi siguro para makita po akong dagway. Alright. Ay nag-join si Joanna May. Hello, Joanna. Ay. Sige, yeah. So,
Hi, hello. Na ay i-connect lang, connect audio. Sige. Hello, Joanna. Madungog ba din ha? Ay, madungog. Sige, sige. Nalang i-unmute lang kung mo istorya. Ay, Atineng. Sige. So, ganina naman naka-start. So, naman po recorded na video. So, anyway, tanawan na lang dito sa ato ang chat group. But napa ko ilahi nga i-present. Ipakita lang ako sa inyo ang sa gibuhat namo diri sa church. So, wala na ako na share screen. Kada lang. Yeah, share screen. Alright. So, currently na ako sa Valenzuela Church. At first, wala ko din hit ako sa Golden Shower. Then, before po sa Golden Shower na ako sa Victory Church. Then, supposedly magkuhan ko dito kanang dito na ako malagi. Then, change of plans kay things happen. Then, nagkuhan ko din nangita ko other nga churches sa Grace Gospel Church. Kay thinking ba nga, ang Victory Church, okay naman, nice naman ilahang pag-accommodate sa mga unbelievers or katong wala pa Christ sa ilang life ba. Then sa tuwang grupo sa Grace Gospel Church of Christ, what if night chance maka-influence? So, nag-start sa Golden Shower. And then, naaman ko sila series of Sunday schools naman. So, nagkuhan na po ko. Balhin na po ko. Then, diri na sa Valenzuela. Nakita na ko nga, nice ang ilahang fellowship diri. Hi Nin. Na sila, every after service nila, maniud to sila sabay. So, nice ba? Diha magud sa to kay kining pag human og service maglumba na din og layas. Wala na ako nadungog nin. Sige lang. Sige. Mag-continue lang ko diri kay kanang nag-share ko gamay about sa akong kuan ba. Nganong ingon ani. So naka-come up niya og idea nga may mga plans ba nga inani what if ma-apply na to ning mga inani nga things. But then ang problem is mao lagi to ang makababag because naay Sunday school. Ang Sunday school makawala siya kuan ba. Imbis kay mag-implement na ka nindot na ka ng worship service, yung music, inana. Pero ang makawala og kanang kuan kay tungod sa Sunday school, makuan ba kay night time nga sa Sunday school maglalis. For example, na ako invite nga akong friend. Patay, mabalak ako kay basin pag Sunday school maglalis og kalit dito either naay ma-offend or kanang dili maayo sa kuan ba, ana ba. So nangita mi og kanang way nga makuan. So mo nga buhat ni og kanang proposal nga mag-create mig another service which is sa evening siya para dili ni mo problema sa Sunday school. So ba lahi siya nga service bali ang katong mga members ani nga worship service ang mga members ana kay gikan ra pod sa katong imong reach out namo sa minani nga paagi. So mo ni siya akong ipakita sa inyo nga agi nakadita dagan mo gani adili man sa kuanta kanang ako lang ning kuan pod ba kung gusto mo kabasa ni ako lang ning i-share pod dito namo ko gipang gid ang signal sinsya gid. Right. Balik na po. Yeah. Alright. So muna sa among proposal din hiba nga. Ay nani man god kanang dili ta gusto maka-offend sa mga pastors pod. I know nahimo man kung effective ang Sunday school in the past few years, di ba? Naagi po dili ta makaingon nga zero. Naay nindot nga effect. Bisan ako daghan kong nakatunan sa Sunday school. But the thing is sa karon nga time kanang daghan pag other ways nga mas panindot pa nato. So mo na nga
kining siya nga proposal ginapasabot di ani nga kanang wala ta nag-try og kanang magbuhat og something para ipasikat yun nga mas nindot kining ato dili siya ingon ana. Ang ato ang goal din ba nga ang mga kuan pod mga elders po nato tagaan pod sila og kanang respeto ba nga di pod sila makaingon nga gabuhat ta gani para kita na pod ang musikat murag mawalay value ang ilang mga gipangbuhat sa una ba. Mo nang gibuhat ang proposal para ma-explain og tarong ba. So kung naay mga pangutana naa dinhi basin makatubag na siya sa yung problems. So ako sa ning stop ang screen share dinhi. So mo to ang point mo to ang reason why naghatag ko ani nga presentation. So at first kuan ra man to ko apan Sige, stop na lang sa ako og tingog. Basta na may mga questions or anything. Wait sa. Oops. Participants. Unmute all. Ask all to unmute. Right. Hi, Apple. Nice kayong picture ni Apple. Si iPod. Hi, guys. Hello. Right. Sige, basta na may mga question ba sa katong gihatag na ko nga presentation. So far, kung na may mga questions or anything, any reactions? Violent reaction. Sige. Hello? Sige. Ikaw na. Kasi nakalimot ko na. Christian. Sa angga ganin mo, nakalimot ko sa mga angga ba? Sumukay. Guyay. Ding dong. Ding dong na. Hindi, comment ni Magabi. Ay, ni Hayra ko ni Hay. Ni Hayra ka. Sige mo, Hay lang bugaw. Yan na, pagkapagana yung muna. Asa magkakaroon? Ano ako ron sa kuan sa ko amigo nga balay. Okay. Naglaag ko din sila. Sige. May nag-chat si Kin. Video chan. Video daw. Video daw ding dong. Sige, depende ra og kanang basic gubot yung gayo, maula po tayo mo ano. Okay ra, wala problema eh. Pero I hope na natay na ako na to ba. Natay nakuha ito nga presentation po. Kaya naana yung kuan, mga questions regarding sa kuan. Pwede ra mo chat lang, personal message lang. Basta kayo muna among ginakuan diri sa Valenzuela after magbalik ng natural nga kuan nga situation after ning sa pandemic. So muna among gina-target dayon kuan naganahan po ko kay kanay spirit of cooperation ba sa mga tao. Kalit lang nga kalit lang og ka renovate diri. Daghan og mga nahitabo wala man tuyo agad niya. Nahitabo lang siya ba. So maraga nang somehow ma-encourage ba ta? Sa paman ha. Sa next nga kung naapa mo next time, akong plano nga i-present na pod is para ma-familiar lang ta ba. Kay kini mo daw gina-present. Muna ni ang ginabuhat sa uban. Sa to lang sa Grace Gospel Church. Wala lang kay taga-apply ani kay mo lagi naay spirit of kan dili maayo nga spirit ba kana bitang superior mentality nga pag ana nindot unta na pero sa man nga church nga kuan mali man na ilang kuan dili man na mao ilang ginato kana ba kanang
kanang dili siya sayop siya nga philosophy bitaw nga. Kana siya igsuon gud po nato na sa ang other churches in Christ in the sight of God. Brothers and sisters, gyapon nato na sila. So why not we learn from them also in other things? Di ba? Kita maayo man ta mo kuan og mo defend sa theology, but then in other things, example sa prayer, example sa kanang sa life sa nang makighalubili og mga tao, kana ba? Atong i-adapt ang ilahang nindot nga kuan. Kaya ang ako ang goal personally lang ni sa ako lang ha. Okay ra pud sa ko dili ni apply sa kuan kaya ako ang tuan ani ang tuyo ra ginako is unsa ang pwede na ko ma-apply sa akong life kana ba? Gusto ko nga inig mas stable na ko, nana ko'y family nga akong gagalingon. Ano ba nga? Within my circle, maka-create ko ginani. Naay community, naay Christian community, mag-host og na unsa nga activity. Dayon, simple lang ba? Kanang something we can do every day. Dili bitaw siya something nga strange nga kinahanglan gid pag mag-evangelize. Magkuan jud ka kanang mag-preach ka din daghang kay maminaw na. Ang pag-evangelize most of the times ang pinaka-effective nga evangelism is katong sa imong amigo. Ano ba? Katong sa uban nga tao, pwede gyud na mag-evangelize. But then, malagi, I think, ang sakuan sa Ginoo is, kung unsa imong circle, kung kinsa na sila, diha ka nga accountable. Sana ba? Di lang kayo na to, ganun. Ambot sa inyo, say. Ayun nga, lahi magkatag mga situation nga. Whew! Ikaw din. Asa man ka dia? Ana, imo nang kwarto? Asa ka labit? Asa? Kita man ka ba? I-unmute. Di, madungog oy. I-unmute, anintoy. Lagi, gi-unmute man ako. Diningon man, ang host is not allowed. Out sa mukha. Sige, ako sa kuan. Ako Okay man na, day. kadungog na mo. Ako man day sa daanan eh. Yeah, it's your fault. Hi, this is my COVID area. Charot. Maminaw, lagi yung tako. Dan sa hinay, man akong signal. Uy, on. Lagi, hinay po lagi yung kuan diri. Gusto Hinay ko po lang. maminaw. Kaya gimingaw na ko ni mo, sir. Charot. Siya. Lagi, kuan po. Ako, parehas mo siguro nga, dili po kayo tayo nga, grabe ka, over mingawon, pero, kana once makita na, iharap po mingawon. Lagi. Gusto po ko maminaw. Si Dr. Rao, gapo kay buhok. Asa man, napakagitabas diya. Masing napaka-operating room ba? Mabili ng gunting sa... Nagaparit mo na si Doktora. mabili ng gunting sa... Ito ba? na Sulod sa... yan eh. Mula siya nag-scrub suit ay. Ha? Wala si GR! Sabi na ko si GR. Ding-dong. Ang sanay na, GR. Ding-dong. Ganun, Ay, GR. Dingdong! Man, di na si Ding-dong. Di ano si GR. Oo, tapos nag-diet na biya na siya. Niwang na siya. Hala koy. Sakto na. Ano? Okay na, fights na kayo. Fights na kayo, Dagoy. Nasa ako sang picturean kay. Sige. Yes, ma'am. Isa pa. Asa mga dingdong? Ako sa kuwang. Sa kuwang kailangan. 1, 2, 3, go. Ikaw na kayo si dingdong. Hi, Kuya Neil. Labi na ako si GR. So si Ding-dong, man, di ni. Si GR. JR, ako na po kayo ito ba? Mulib na daw si hello. Apple. Okay. Okay. Kuya kasap nila, Anya, magusan na yan. Mura man siguro ito kung Sir, ikaw istorya. na sige. Mag-microphone di ka, sir. Lang kayo. Wala mong tarong kung Andre set up. Di.
Condenser ba niya akong mic? Ganina mo gano'ng ipalayo din nagkuhan. Hala, microphone dyan ang host. Grabe. Condenser, magod na. Pagkuhan ba kay maglayo po, dili po kayo Hindi, maklaro. continue, sir. Kaya namin na po, sir. Ah. Wala naman ko yung istorya. Dito. Tama kayo. Yan. Hindi dali-dali ko kung mukhaan ko, sayang ko ang uy. Balik ko na lang po na ako. Kinay po lang yung signal. Next story, nakadungog na pa itong story kasi about si mong life, di ba? Dapat katapusan na to nga part. Ganina katong i-present na mga slides. Patanawan tamo sa kong balay ha, guys. Ready na mo? Sige. Sige. Ako na ang balay. Arang balay, guys. Oo. Kita mo? Oo. Para magka ng kuan. Kabin na siya. Kanang kuan sa barko ba? Klase na nga virus. Classic. House and lot na, house and lot. Klase na siya nga virus. Dapat magluya-luya po ka diya para makagain ka og supporters ba? Simba ko, magluya-luya. Bita ko direct. Stay. Okay. Magluya-luya din. Kuan na yun kanang Patient ko an. Extend your stay because you're still sick. financial support na yun. Paluya-luya ba? Ubo-ubo po ka diya para Oy, dili jud sir, gusto lagi ko mo uli. I wanna go home. Bahala mo diya. Buto nga ako may gi-COVID. Wala taga-balog yan. Ikaw may nagpalayo, di. Positive na lang. Bro. Okay. Stay safe, stay positive. Ano lang good? Stay positive. Positive lang yan eh. Lain siya ka ding. Stay positive. Sometimes negative is a good word too. Di ba? Dayon sir, sa may continuation na sir. Wala Yes, na na kayo ako istorya. signal ko. Naman na Balik na po ko. Ako na lang i-present og balik akong gikuan. Na slides na ako. Sige. Dali alang god. Nung tama kita. Dali ako na. Late magupos sir. Pakita na ako. Sige. Okay. Sige, go. I-share na. Right. Screen share. Kahit lang kaya struggle pang tiguan. Pero idol, dyan ako na yung microphone. Ay, grabe. Gina para klaro yung game. May nagkaan sige. Ay, putol. Happy. Tuyo man ako og putol. Wala mo tingog pa gani. Kana, okay na. Putol. Dili putol. Na. Hello. Kini, okay na. So, Okay. Sumani akong nung kita na pod. So muna ba nga kini nga presentation is kana bang about how we practice our evangelization and discipleship. Wow, ano po ng connection ay. Diba mo mana lead people to knowing saving knowledge of Jesus Christ. And then to lead people to follow Christ. Pero muna, what is our idea of evangelism? Sometimes poor atong idea sa evangelism kay kini anani ra ba nga image na pastor mag-share kinahanglan ta mag-host pa og kanang lisod kay host nga event kinahanglan og dako kay nga kwarta para maka-evangelize lang like okay. Nawala mo daw gi-share screen ba eh? Sige putol eh. Right. So don't we know nga napaday lahi nga mga methods so dili lang ingon ana kay ang evangelist na daghan mang klase nga tao daghan ta nga member sa body of Christ and then usahay pod kung kana lang nga image ato ang evangelism the devil could use that nga patuohon ang mga tao ba nga basta Christianity nana na magwali din nani din mutuo din makalit lang ka emotional Christianity is not just a show, it is a lifestyle. So sometimes pod katong mga believers nga ning believe ato nga time na sharean sa gospel ang nahitabo wala mo nag-follow up sa ila. So most probably mobalik ra gyapon sila sa ilang old ways.
So what we want is to build a sustainable Christian community. Muglow ta, we shine, and then we engage. We become everything for other people, just like Paul, so that we might save some. Then we maturity. So kana ba? We equip people. Tudloan na to sila, i-teach na to sila. So complete package, dili lang sharean then mawala. Kay backjob maguna, ma-share nimo ang tao din. So example drug addict, na-share nimo siya. Ning balik na pud siya pagka drug addict. So ang mga amigo niya, di na to noon mo tuo sa Ginoo. Okay. Continue. Balik na pud. Wala, sir. Lagi nawa na pod. Kuan lagi yung signal ba? Struggle is real. Amen. Okay, what's up, yo? Okay, mabalik na po ko. Right. So muna siya. What we want is to build a sustainable Christian community. Kanang madala na to sila sa Ginoo, then mag-grow po sila diya sa Ginoo. Dili na to sila pabayaan lang ba? After mashiran, mo kuan po sila. Matabangan na to sila nga ma-close sa Ginoo, maila nilang Ginoo. Makaroon sila og deeper nga relationship sa Ginoo. Dili ta pabaya nga Christian ba? Sa ka story din na si Celine. Teacher siya. Guwapa, bright, buutan, di ba? Ganahan kay ang mga tao maminaw sa iya. Ba, inana ang gusto na to nga personality ba? Nga when people see us, we glow, we shine. People see God through us. Di ba nice kayo? Wala, there's nothing wrong with that. But the truth is, pwede pa na to dungagan. What if mo share pud ka? What if mo teach pud ka? Another story is Jake and Naomi. They are couple. So, gusto lang nila nga ma-enjoy lang married life, friendship, and romance. Nothing's wrong with that. That's very nice because muna plan sa Ginoo nga i-bless ta niya sa ato ang life. But, what if we can do so much more than that? What if they can do much more than that? They could invite people together with them to grow with them. Di ba? Napada mas nice. Ano ba? Muna itong ginapangita. Then, so other pictures is this formalizing. So, na-story ni Denver. Nagkuhan siya, nag-lead siya og small group, nag-teach siya discipleship class about, nag-handle og Bible study. Then, nga na ba? Kanang, what if maka-invite po ta si Denver og other people nga wala sa church? Ano ba? What if? So that is why nagnaatong tulo ka components. Pero muna ang truth nga, despite of all our imperfections, God's word is so powerful that nothing can stop it to change a life of a person. Imagine na, kinsa man ang tao nga nag-share sa imo, perfect ba siya? Kinsa man ang pastor nga nag-mentor sa imo, wala ba siya sayop sa iyang kinabuhi? Wala ba siya mga bloopers? Di ba? Pero ang tinuod mo lagi na siya nga, bisag unsa pa nga method atong gamiton, naagi mga mali-mali, but God's word is enough. God's word is so powerful. It is overarching everything that we do. So it's not nga di na lang tagta mo effort kay kinimugod ang kuha na to, it's our relationship with God nga mo grow. It's our faith in God nga mo grow while we do these things. So we shine with wherever we are. Kung student or professional, we shine as we are. We engage to the community. So dili lang ta mag-stay lang sa ato ang kaning comfort zone. And then we not only just share the gospel of the grace of God, but we also equip them up to maturity. Kanang dili nimo sila biyaan nga wala sila alam ba. So another story here, si Alan. So, siya yung mga friends. Invite niya, share niya sa gospel. Then after that, Bible study.
Yes, dali ra kay simple ra kay story pero lisod na siya kay, di ba? Lisod mahimong Alan. Kay kini si Alan maayo siya nga tao, daghan siya friends. Wala siya kanang halos wala siya kaaway ba. Dayon kanang daghan siya knowledge about sa Bible. So na-lead niya ang katong iyang mga friends into Christ. Na-share niya. Di ba? Pero rare ginang inana nga tao ba nga naa na sa iya tanan. So napoy kinipod si Carla, buutan man siya, kitaan siya sa iyang mga office mates. Uy, nice lagi ni si Carla. Na siya ga church. So invite niya, Bible study sila. That's it. That's the beginning. Then nag-grow sila together sa church. 'Di ba? Mura siya og kining too nice to be true, but kini akong gipang share diri nga mga stories, tinuod ni siya. I mean, this is within my circle. So either I experience it or I have seen this being experienced by my friend or katong kuan ako, acquaintances na ko. So napod si Dana, na siya best friend, boyfriend sa iyang best friend ug iyang boyfriend nagka-storya. Dayon gi-invite sa dito sa basketball, dula sila basketball. Nindot kay ilahang experience dito kay lingaw gud kanang dili bitaw nga wala nang giaway, wala nang gisumbagay. Sportsman lang yun nga dula. After that na prayer. Ayun, lakaw sila before sila nang huli, gi-invite sila into prayer meeting. So wala problema kay mo nakita nila sa life mga ay nice ni mga tao, nindot ni sila kauban. So makita na to nga ni glow, then na go na event, then grow sila together. Kanang dili ta maulaw mo invite og prayer meeting tungod kay sige, balik na bugo. Woo. Grabe struggle sa Balik na po. sige lang. So kini na pod nga story is so naay pangalan ni Drake, kita siya og post sa Facebook. Uy, naay financial literacy nga conference. Murag nice lagi ni para makabalo pug mo handle sa akong mga kwarta, madato ta ba. So kato naman siya mga amigo, gipang-invite niya. Then ngadto sila. Pag adto nila, uy, ang kato daing speaker dito, Christian dito siya. Then naka-share sa about generosity. Dayon, uy, nindot lagi ito nga ko ano. So na-realize na yung ana. So after, at the end sa kato nga conference, na yung mga invitations ipanghatag. Siguro familiar ni sa inyo ha. Pero again, kini ako mga story ang ipanghatag dire. Tinuod ni siya ng mga story. Ako lang gilahi lang ako pagka-istorya. Pero siya hitabo ni siya. I mean, directly sa ako daghan pang mga other stories. So makita na to dia. Diretso go. Kay diretso event. Then within dito sa event, kutob sa makaadto, makita nila dito you capitalize in that event. So, what I'm trying to say here is that there is no one size fits all when it comes to evangelism and discipleship. Sometimes, dito tayo mag-start sa event. And then, sa event. Okay. So, balik na punta. Balik na punta. Share screen. Struggle is real. Alright. So, sometimes ingon ana ba nga walay straightforward way nga inaani ra gid ang paagi, daghan og style, daghan og paagi. Kung asa ta nga makakuan din ha, asa ta maka-work na part mo nang mo-cooperate lang gid ta na ba. So another style, another story. So John nag-invite siya og mga friends niya. So notice the use of the terms here, church and unchurched. Say man god kita bitaw loose lang tong magamit mo. Kuan na i-label na to ang mga tao kay na siya, uy believer na siya, kato siya unbeliever. But in the actual, example ako ingnon ko nimo og unbeliever. Offending kay na isa sa ako Wa man ta kailaan nga tawo. Kumo day kay wala gaadto og church unbeliever. Ana ba? Usay judgmental kay ta ba? Nya kumo day ga adto og church believer gina nga tao. Ana ba? So I think kini siya atong ikuan atong the way po atong mga istorya ba. So kung I think mo ni siya ang mas safe na term kay meaning church nagaadtog simbahan. Unchurch wala ga dili hilig magadtog simbahan.
Ana lang. Then, so, sa mga friends niya, concert sa Planet Shakers sa Hillsong. Nice kayo. Di ba? Event. Adto sila. Lahi gyud ang feeling ay ug makakuan bitaw ka, magdaghan bitaw kang Christians. Lahi ra gyud. Nya kana bitaw all out ba. Usahay mo gud na ta sa simbahan bitaw kanang daan bitaw nga murag awkward pirmi, murag limited ang imong lihok or kanang kaabi ka struggle eh. Sige, balik na po kong istorya kay katong kuan ganina, katong naputol ganina. So dirito siya naputol. And sana ba? Kini gani so dito lang inana event dayon nice na kay ito nga maka-start di adto. Sa another story kini si Mark, yung mga amigo niya nag-adto sila og kuan sa ka lugar mga pobre nga bata ba. Ilang gitudloan, gi-educate nila free. Ano ba? Then just by doing that, nakakonect pud sila sa families. Then nakakuan sila og relationship. Then kato nga time nana day kanang naka-create sila og Bible study. Nga regular pud adto. Again kini akong gipang storya. Tinuod ni siya nga nagakahitabo. Naagi ni siya sa ako agin nga within sa my circle. Di lang ako ikaw na diri kay kung gusto mo mangutana, pwede ra sa ako. Some of these children ni kuan na sila, nahimo sila mga philanthropists. I mean, kana bang kuan ba mutabang pud sa uban pud nga nakinahanglan. So, the point is kini mga bata dili man guni sila maka-payback sa ilaa, but they can pay it forward sa ilang life. Another story, Trisha, parents niya. Okay. Balik na po ko. Sabi mo na nga ako na isig putol-putol. Isod kayo yung istorya. So, mo to si Trisha, yung parents niya. Nice ilang family. Nang-invite sila og other families. Mag-host sila og birthday parties. So, just because of that, kanang something that you can do in a natural way. I think God is fine with that. And God is pleased with that. Kanang sa ato ang normal nga life ba, dili pa kitang tao, dili siya nga, dili ingon nga wala taga effort. In fact, na-effort din But kana bang, dili bitaw siya something nga, kana lagi ka nang magpakitang tao ta. Kung unsa ta, puta na tog effort kay syempre, mo-serve mo ta. Why? Redeem the time because the days are evil. That every knee shall bow in the name of Jesus to the glory of God the Father. So, ang problem lang nato, siguro nakarealize ka ba, uy, nice lagi ni. Okay. Back to my share screen. Okay. So, siguro nakaingon ka ba nga, uy, sayang nun, nice untag ma-apply na pero walang lisod man na kay dili man nato nang makuan kay dili man ko worthy unsa ra man ko kay estudyante pa man ko or kanang dili man ko inana ka spiritual. Siguro magkunauna ka nga namang gani ko yung mga character issues, daghan mga di ganahan ako or siguro wala namugas pa man ko ron. Wala mo ko resources, wala ko kuan na tabang ana. Siguro mag-ingon ka nga dili mo ko inana ka magdako akong faith nga kinahanglan ako i-work out akong life kay kung wala wagi ko mahitabo sa kinabuhi. Ba siguro natay mga inana pero try this daw nga ideas. Wala mo gi truly worthy. Nahimo ra man ta nga worthy only because Jesus Christ represents for us. Kung unsa man imong mga failures, mga bloopers imong life, wala may makakuha na. Wala may perfect na tao. Pero remember na basig sa devil na ba nga himon kanyang guilty, unnecessary guilt. Are you bringing unnecessary guilt when we are forgiven? Siguro ng ka-limitation, but ingon pa ni Paul, I rejoice in my weaknesses and my limitations, that because
Share screen na po. Our weaknesses and our limitations sometimes nga maka-bother sa to kay nakita we feel unworthy. Walay kusog. But let this be your encouragement. Our weaknesses qualifies us for God's grace. Kaya kung kaya na to tanan, no need na si God. Perhaps siguro na nindot ni nga part sa atong life nga natay weaknesses nga daghan, so that each and every time we depend on God. This is what qualifies us for God's grace. And kining faith bitaw nga kinahanglan mo mo decide yun. Sa ato mo kung life nagitay kawan, mo take mo gid risk. Eskwela ka, mo risk ka nga basig mo bagsa ka. Mo enter ka og relationship, mo risk ka nga basig ma-heartbroken ka. Mo enter ka og kanang trabaho, mo risk ka nga basin mawad-an kag trabaho. Kung kuan pod mosulod ka og business, mo risk ka nga basig malugi ka. And this is also true in our spiritual life. Nagi time nga mo risky ka, kinahanglan jud ka mo decide. Muna nga ang Christian faith is not for the faint-hearted. So kung mo decide ka, ay daghan ta. Kung di po ka mo decide nga mo serve, pwede ra gyapon imuha mo na nga choice good. Pero mo lang yan, tanawan niya siya nga kuan. If we don't do something, no one will do. So kini ba nga usay mo gud ang nagpugong sa ato is kanang dili maayo nga espiritu ba? Kanang nagpugong sa ato kay inaani man gud atong nga tuang culture diri sa Grace Gospel Church of Christ ana ba? Why do we continue to live a loser life when we can be victors? Pwede mo din nato i-change ang ato ang sistema nga matarong ba mahimo nga maka-reach out sa uban nga kita nindot ang ato ang upbringing food mo mature gid pud ta nganong manatili man ta sa isa ka system na nakita naman nato nga sa una efficient siya pero karon dili na siya our times are changing. Sige tudloy ko og verse sa Bible nga kinahanglan gid ang Sunday school alas 9 sa buntag. Tudloy ko og verse sa Bible nga kinahanglan gyud nga ang Sunday school na ay offering after inani. Kinahanglan gyud nga ang simba na ay Sunday school ug na ay kuan. Na ay mentoring. Mo na siya ang natay freedom to choose kung unsa na to pag mentor. Mo na siya kung gina-share sa inyo kay what if imagine if our community can be like other communities nga kuan ba tanang tao nga ma-invite nato sa atong church bahalag dili sila magstay but nindot ang ang abot sa ilang life ba dili bitaw nga uy sa man tong kuan Grace Gospel Church nga sige man tog lalis sa man tong kuan nga wa mo koy nakuha dito dugay kay mo man og kuan wala ra gyapon kana ba kanang imagine if we are a church, a local church that works nicely together as a team. Blessings ma-receive gid sa mga tao. Kay dili ta mahimong hindrance sa blessings nga ihatag sa Ginoo ba. Usay man gud ang ato ang sistema may nahimo nga balakid para ang tao makamit siya sa Ginoo. Mura man ko ganun reveal day kay mag-istorya but ang tinod is have you asked that question for yourself na is the church really working well? Is the church reaching out to the unsaved yet? Is the church working out para mag-grow ang mga Christians? I mean, this is not a show. People are dying every day, every hour, every minute, every second. And what can we do? Kita okay ra ta kay nakadawat naman ta sa Ginoo. How about the others? If they die without Christ, they die forever in torment. The thing is, the real scenario would be harder than it looks. Kini akong gipakita nga story. Sayon ra siya gistoryahon but dili to siya inato kasayon in the actual. But this is the thing. If we do it together as God wills it, what a joy would it be? Can you feel that? Can you sense that?
Are we in this? Kana ba? What if? For now, what if? Again, kini ako magipang story sa inyo. Dili na siya nga theory lang ni. Mga actual ni siya nga scenario. Ako lang ginaadto pag story para dali siya masabtan kay kuan mo kayo. Daghan mo kitong story mga pila ka bulan to nato istoryahan. Ano? So, right there. Okay. I think I'll just have to end this.